So yun po mga Kadaver Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Tayo nga, welcome back to my grabe yun to my YouTube channel, no? Babalik, hindi tayo nakapag-upload kahapon. So, nagliwaliw kasi si host nyo. Nagliwaliw. So yun yung mga pag-uusapan po natin ngayon itong GMA nga po daw ay nababankrupt na. At itong Tape INC, ganun na rin, nababankrupt na. At itong Tape INC or yung Tape Bulaga po ay nilayasan daw ng mga sponsor. Naku po, kabahan na kayo diyan. Kapag ganyan nangyayari sa noontime show, bagay, maraming pang-abono naman halusos din di ba? Marami naman pang-abono halusos, mayaman naman niya sila. Kaya siguro pwedeng mangyayari dyan ay abono na lang. Abono. So yun na mga Kadaver Gods, mga kabiyaya, mega love shoutout sa inyo dyan lahat, no? Hindi ko na kayo may isa-isa. At ito nga, ano daw? Parang nanibago ako mag-vlog ayoko minsan mahinto ng isang araw, ayoko mag-day off Pag nagdi-day off ako, nawawala yung isip ko, nawawala yung wisyo ko sa pag-reaction. So yun nga bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at mapindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin to mga Kadaver Gods. Ito nga Ito na daw na medyo itong GMA ay nag-iiyak na. Nag-iiyak na dahil nga ay alam niyo na, nag-iiyak na sila dahil malaki talagang malaking kabawasan talaga yung Tito Vic and Joey sa kanila. Parang malaking alam mo yun, malaking sampal. Siguro totosin ito kahit hindi aminin to ng mga ng Tape INC. Pera na lang talaga nila nagpapatakbo sa noontime show nila. Parang yun na lang kasi, alam niyo yun ba? Sa online views, halos wala nanonood. Nag-1,000 viewers sila nung nag-1,000 views sila nung nakuha na nila yung channel ng or ginagamit nila yung channel ng Tito Vic and Joey na 8 Bulaga, 'di ba? Nung yung 5 million subscribers. So doon medyo umangat-angat yung mga nanonood sa kanila, dumami-dami. Dumami-dami kahit papaano. Pero noon, 'di ba, dati 300. Ito kasi itong mga legit Daver Gods, kada gagawa ng channel, itong Tape INC, nabubura agad. Nawawala agad sa mundo So ngayon, medyo mangat-angat yung views nila sa online. Nakaka 1,000 naman sila kahit papaano. Isang 2,000 pag may kaaya-ayang parang kabang-abangan, pero parang yung may aabangan yung mga nanonood sa kanila, yung mga followers nila, tawag dito, medyo dumami-dami, 'di ba? Medyo may isa nakikita ko 2K. Hindi na rin masama 'yun. Minsan may kita mo 1K ganun. Pero dati 'di ba 300 lang. Tapos doon naman sa Facebook page nila, umaabot ng minsan 400. Samantalang 200k follower 'yun. At ganun din yung like. Pero hindi ko alam bakit ganun lang yung nanonood. Ang sakit din kaya no? Biri mo 200k followers ang Facebook page nyo. Pero yung nanonood 300. Asan na yung dun? Asan na yung ibang followers dun? Saan napunta? So ngayon naman, ang nangyayari, unti-unti na silang nilalayasan ng mga sponsor. Unti-unti na silang nilalayasan na sponsor. At ito na naman, yun nga lang ang masama at nakakalungkot dito kasi sisi na naman to sa Tito Vic and Joey.
Oh, sisi na naman to sa kanila kasi sabihin na naman nila kaya yan kasi lilipat siya sa Tito Vic and Joey. So hindi naman nakasalanan ng Tito Vic and Joey yun or ng TVJ na kung lilipat sa kanila yung mga sponsor, so hindi na nila kasalanan yun, no? Ito, panoorin natin tong video na to mga Kadabar Kads na kung saan ay ang GMA bankrupt na nga daw. So, totoo kaya ito? Paano ito, nagtataka lang ako, paano mababankrupt ang GMA palaging abono ang tape INC dyan? Siyempre, saan pa ba? Bakit? May may kita ba ang Itbulaga? Wala. Una-una, wala na nga mga sponsor eh. Diba? Kung halimbawa kumita man sa YouTube channel nila, siguro 20 mil. Pasahod po sa mga talent. Kulang na kulang yun. Yung mga ratings na yan. Ito pa pala, idagdag ko na lang. Usapang ratings. May napansin ako eh. Diba sabi nila, sa loob ng isang linggo, kailangan makausad ka kahit papano, kahit isang beses. Hindi nyo ba napapansin mga Kadabar Kads na sa isang linggo isang beses lang sila, pero hindi ba kayo nagtataka na bakit parang kada linggo kailangan umusad sila ng isa or parang maging number 1 sila? Wala, nagtataka lang ako, no? Kasi yung It's Showtime, wala talaga, bagsak talaga lagi. Bagsak lagi sa ratings. No, mas mataas-taas pa nga yung ratings ng fake Bulaga. 'Di ba? Pero yung itong It's Showtime, di ba wala din. Pero sobra ako nagtataka na automatic na ba dun sa ratings na kada linggo kailangan may isang araw dyan natataas yung ratings nila? Ngayon, wala lang, nagtataka lang ako. Sabi ko, ang galing. Ay, naka-automatic, autoplay na ba yun? Ito pagdating ng linggo, kailangan mataas. Pagdating ng Biyernes, kailangan number 1 tayo. Wala lang, may naiisip lang ako. Ewan ko kung naiisip nyo yung naiisip ko, ha? Pero baka nagkakamali naman tayo sa mga naiisip natin dyan, ha? Ako kasi malawak ang isip ko eh. May mga naiisip ako na parang naiisip nyo din. So ito, simulan natin tong video. Totoo ba to? Sige, panoorin natin. Okay. Ulitin natin. Yan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakakabahalang pangyayari sa TV. Nakakabahala. Partikular na sa GMA Network at TV5. Naku po. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Okay, sige, tuloy mo lang yan. Welcome sa channel ni Mr. JV. Sa mga nakaraang taon, napansin natin ang pag-angat ng GMA Network sa larangan ng TV rating. Totoo yan. Isa itong pambihirang pag-unlad para sa kanilang kumpanya, lalo na't nagsara ang kanilang karibal na ABS-CBN Network, 3 taon na ang nakakalipas. Ang kanilang kita sa TV ratings ay lumaki ng patuloy, at syempre, iyon ang nagpapalakas ng kanilang posisyon sa industriya. Ngunit sa mga nakaraang buwan, hindi maiiwasan ang pagtawag pansin sa ilang isyu na ibinabato sa GMA Network. Isang malaking isyu ang naging kontrobersyal na pagkakasangkot ng mga legit host ng Itbulaga, na sina Tito Soto, Rick Soto at Joey De Leon, kasama ang Tape Incorporated, sa ilang mga kontrobersya. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng negatibong epekto sa TV ratings at kita ng GMA Network. Dahil nawala rin ang ilang mga advertisement at mga legit na barcads, na mas lalong nagpababa ng kanilang kita. Kasabay nito, ang GTV, ang sister channel ng GMA, ay hindi rin nakaligtas sa pagbaba ng TV ratings. Lalo itong naapektuhan ng mawala ang It's Showtime dahil sa iba't ibang issue. Kahit na hindi lubos na ipinaliwanag ng GMA7 kung ano ang dahilan sa pagbaba ng kita, tila may koneksyon ito sa paglipat ng TVJ sa kapatid network ang TV5, na pag-aari ni Manny Pangilinan.
Dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga manunood, ngayon kasi, ay pumangalawa na sa pwesto ang kapatid network sa TV ratings, samantalang ang GMA7 naman ay patuloy na bumababa ang kita, at ang GTV ay nagpapakita rin ng negatibong trend sa ratings. Hindi rin nababahala ang GMA Network sa mga kalaban, sapagkat may tiwala sila sa kanilang mga tapat na manunood. Gayunpaman, ang isang posibleng dahilan ng pagbaba ng ratings ay ang alegasyon ng pagiging biased at pagkakampi ng GMA sa Tape Incorporated na ikinagalit ng kanilang mga manunood, lalo na ang mga solid na manunood ng TVJ at legit na barkads. Saglit lang, putulin ko lang kayo, ha? Alam nyo, hindi maamin namin ng GMA na malaking impact or malaking kawalan talaga ang Tito Vic and Joey sa kanila. So yan. Hindi lang nila maamin namin, no? Kasi talagang isa yung, biro mo, ilang taon din halos. Ilang taon ba? Tama ba ako? 28 years na magkasama? Or 28 years na ang Tito Vic and Joey nasa GMA, di ba? So tingnan yung impact yan, tingnan yung tinatawag na talagang napakahalaga ng Tito Vic and Joey sa network nyo. Kasi kung hindi yan mahalaga, di sana patuloy pa rin na umusad. Tingnan nyo, dati minamaliit nyo yung TV5. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo, mas nauungusan na sila. Oo, ika nga ng iba, simula nung lumipat ang Tito Vic and Joey sa TV5, nung July 1, no, simula nung umarriage sa TV5, ay naging hindi na nakabawi ito si Felipe Gozon eh. Oh, si Felipe Gozon yung may-ari ng GMA, hindi, at saka si Annette Gozon Valdez, no, hindi na sila nakabawi kay Manny B. Pangilinan. Talagang yung ang nangyari kasi, 'di ba, dati palaging mataas ang ratings ng GMA, 'di ba? Ang nangyari, pag ganun, pababa ng pababa. Alam mo yung kanta ng Sex Bomb? Oo, tas yung TV5 naman pataas ng pataas. No, pero dati nilang minamaliit yan. Ito excuse sa mga panatiko ng TV5 pero 'di ba? Ang laking impact nung ang laking alam niyo yun, yung daladalang impact ng Tito Vic and Joey ng legit dabbercad sa TV5 talaga. Promise. Alam niyo dati pinapanood ko diyan sa TV5 si Idol Rapi Tulfo lang. Si Senator Rapi Tulfo yan, si Ninong. So, sa mga hindi nakakalam dyan, ininong ko yan si Senator Rapi Tulfo. Ay, Ninong, kamusta? Malapit na Pasko ha. Baka naman. Penging 1 million subscriber. 24 million ka na eh. Penging naman ako 1 million. Kasi si OG Diaz nagyayabang eh. Magpataas daw muna kami ng subscriber bago daw siya pumatol. Kaya mangingi tayo kay Idol, kay Ninong Rapi Tulfo ha, ng subscriber. So, babalik na tayo, no? Pero ngayon, tingnan nyo, ang nangyayari, bumabaliktad na talaga ang sitwasyon. Ang sitwasyon. Ano yun? Sitwasyon, no? Dati ang TV5, laging kulelat, no? Sa mga network, ha? Pero ngayon, sila na ngayon yung nangunguna. At saka itong GMA, samot-saring issue nang nangyayari. Medyo kesyo laki ng utang. Kesyo yung tape nga daw. Alam niyo, minsan sa totoo silang ginagago na minsan ng GMA ang tape INC. Alam niyo ba yun? Minsan, alam mo yun, yung sila mismo maglalabas ng ganito, ganyan. Tapos kapag kumalat yung issue na yun, itong tape INC, hindi naman makapag-react kasi baka nga pag nag-react sila, palayasin sila dyan. So, saan sila mapupunta? Diba? GMA na nga lang nagtsatsaga sa kanila. Yung fake bulaga na yan, GMA lang yung nagtsatsaga sa kanila. No? Pero kung sa iba, halimbawa, lilipat ng ibang network ang fake bulaga, ay naku, ewan ko lang. Kung may kukuha dyan. Tutusin ngayon, pera na lang ng Halusos Brothers yung yung umuugat dyan or yung nananalaytay dyan sa noon time show ng na rebap o tape bulaga na yan.
Oo, kay kung hindi mapepera yung alusos na yan, wala na, matagal ng ano yan. Wala, alam nyo kasi pride na lang eh. Siyempre, kapag sabi nila, kapag hininto natin tong noon time show na to, pag gano tayo, baka mapahiya tayo eh. Siyempre, yung mga mayayaman, may mga pride na mga ano yan, mga pride na hindi nababanlawan. Ginawang sabon eh, no? May mga pride dyan na, uy, huwag tayo patalo. Oo. Kasi kapag hindi tayo, pag umatras na tayo, no, pagtatawanan tayo ng mga tao. Kasi nga, nalugi tayo simula nung nawala ang Tito Vic and Joey. Kasi nga, diba, dati natatandaan nyo yung sinabi ni Bullet Halusos na kahit wala daw ang Tito Vic and Joey sa kanila, mananatili daw silang number 1. So, asan na ngayon yun? Asan na yun? Where na you? Where na you, ha? Where na you? Diba natandaan niyo yung mga Dabarkads, sinabi ni Bullet Halusos na kahit wala ang Tito Vic and Joey ay kaya nilang mag number 1. Sa lahat ng uri ng viewers man, current viewers man, ratings, kaya daw nilang mag number 1. Anyari? Anong nangyari? Asan na yun? Saan yung sinasabi mo, Mayor Bullet Halusos, na kahit wala ang Tito Vic and Joey, magna number 1 kayo? Eh baka nga yung ratings na yan, duda ako dyan eh. Biruin mo kada linggo, tataas kayo isang beses lang. Wala lang, parang duda lang ako ha. Sa panahon kasi ngayon, ang pera, no, ang pera kasi ngayon, makapangyarihan na talaga. Lahat pwede niyang manipulahin. Oo, dami nga dyan eh. Oo, may mga tao nga dyan eh, yung pera versus buhay. Pipiliin nila yung pera. Ganyan kapangyarihan. Ganyan ang kapangyarihan ng pera. No, kaya yung dyan sa duda ako dyan. Kayo ba mga Dabarkads, hindi ba kayo duda? Ako, duda ako eh. Okay, tuloy natin. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay patuloy na tinatawag ang GMA Network na bias at may kinikilingan. Mga idol, mahalaga na manatili tayong bukas ang ating isipan at magkaroon ng malinaw na kaalaman ukol dito. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? Bago tayo magtapos sa ating video, meron akong ipakilala sa inyo, ang isang online betting platform. Wala palang boses. Inom mo tayo tubig. Namamaos tayo Yung tubig parang lasang parang lasang criminal water Iba yung lasa ng tubig Ano kaya yung binigay sa akin yun? Parang hindi siya mineral water, parang criminal water Matamis na maalat na hindi malaman So haba nung video, akala ko tapos magpo-promote lang pala. Ano ba naman tong vlogger na to? Tignan mo ang video niya 7 minutes, tapos 3 minutes lang yung upload, tapos puro promote na ng sugal. Ano ba, malupit. So eto na kaya makikita nyo dyan sa screen, ito yung mga tawag dito, yung mga sponsor na nagsilayasan na. Promise nito, gagawa ng mga gagawa ng video yung mga defender kuno. Defender ng Tape INC na hindi na naman daw totoo. Lahat na lang, wala naman talaga kayo inamin Eto, Itbulaga ng Tape Incorporated, inabandona na ng mga sponsor. Kabilang sa mga sponsor tulad ng Palawan Express, the Dr. Wong Soap, Casino Alcohol at Sunrocks, at nag-pull out sa Itbulaga ng Tape INC. Ito pa ibang nakalagay, Kawawang Tape INC, Kawawang Tape Bulaga. Wala na ngang budget, lugi pa ang Tolongges. Sino nagagawa nito? Sino nagawa nitong na to wala na ngang budget, lugi pa ang Tolongges. Noon time show nila, nilayasan pa sila ng mga sponsor. So yan may mga picture dyan alcohol, Palawan Express, Sunrocks,
Ano tong isa? Ano tong isa? Ito ba yung Dr. Wong? Oh, Dr. Wong, naku. Kawawa naman ng Tape Bulaga. Wala na nga nanonood. Nilayasan pa ng sponsor. Oo, nilayasan pa talaga. O nga pala, no, may siguro sa ibang video ko na lang to sabihin. Sige, sa ibang video na lang pala. O, para more video, more revenue. Kaya galit na galit sa amin yung yung mga vlogger sa kabila eh. Sabi nila, bakit kami kahit anong depend namin, wala kaming kita? Bakit kami, depend kami ng depend sa Tape INC, ni ma-shoutout man lang pangalan namin ng mga host, wala. Pahirapan pa kami pag manonood. Ito pala, no, idagdag ko na rin to, ayon sa source ko, ay nagpaano nga daw, naglagay ng or nagpagawa or nagset ng meeting itong Tape INC at para sa mga vlogger. Oo. Andun nga yung mga vlogger, usap-usap sila doon pero hindi ko naman alam yung pinag-usapan, no. Pero alam na this. Alam na this, guys. Bali gumawa parang meeting tapos ando daw yung mga vloggers pero si Bespil daw wala. Talagang tinanggal na nila si Bespil, no? Kasi bumaliktad eh. Sabi niya, wala palang kwenta to. Pag naiinis, bumabaliktad agad. So, nagpa-meeting. Ito, chismis. Sabi sa akin ng source ko doon, sabi, ganito, tumugong yung mic. Yan, ang sabi, alam mo ba, Jay, nagpa-meeting ng Tape INC. So marami rin ang mga pumunta. Hindi lang yung, tapos nagulat ako bakit nandun yung mga vlogger. Siguro mga 5 daw. Yung kamukha ni Harry Roque. Tapos meron pang dumagdag, may bago daw ngayon yung yung mataba na medyo may edad na rin daw eh. Meron di ko kilala yun eh. Tapos yung 2 babae. No? Tapos si Piolo Paksiw. Si Piolo Paksiw yung laging kasama sa G sa Gedli na Isko Moreno na vlogger. Andun din daw. Tapos yung asawa nun. Tapos meron pa, marami daw sila eh. Tapos mga daw yung iba daw ng mga nakadamit pa daw na nakadamit pa na tawag dito. Nakadamit ng grupo nila yung TED nga. Yung TED ata yun eh, Tape It Bulaga Defender. Pinag-isipan yung pangalan, no? Talsik yung laway ko ba? Tumalsik. Grabe yung pangalan, no? Pinag-isipan. TED. Tape Bulaga Defender. Palakpakan. Ang mga nakakatakot na vlogger sa Pilipinas. Ang tanong, ano kaya yung pinag-usapan nila doon, no? Ano kaya usap-usap doon, no? Ano kaya yung mga doon? Chumalamkot baby ko muna nila doon. Wala mang usap yan. O ganito. Banatan nyo. Lahat ng may mga issue na lumabas. Katulad niyan, yung nawala yung mga sponsor sa atin. Tumanggi kayo. Huwag nyo nga aminin. Pustahan tayo. Maglalabas ng pag napanood nila itong mga video namin. Maglalabas yan sila ng video. Wala pong katotohanan. Okay, ito magsalita si Harry Roque, yung vlogger na kamukha ni Harry Roque. Wala pong katotohanan, mga kapuso. Wala pong mga katotohanan ng kanilang binabalita. Hindi po nilayasan talaga. May explanation pa yun eh. Explanation, tapos, di ba, nag-explain siya. Todo explain siya. Pag nakapag-explain na siya bandang huli, asan yung topic? Asan yung parang basta puro tanggi lang. Bri mo ito naman kasi, yung mga ito pala. Hindi natin masisisi itong Palawan, itong alcohol, itong Sonrox, itong si Dr. Wong Soup na to. Hindi natin ito masisisi na bakit aalis sila or bakit umalis sila
sa Itbulaga or sa generic na Itbulaga. Alam nyo bakit? Business to eh, di ba? Siyempre, anong mapapala ng mga sponsor sa inyo? Di ba? Kung hindi rin sila kikita. Ano mapapala ng advertisement? Nagbabayad sila tapos wala man lang sila income. Tingnan mo, nagbabayad sila ng milyon sa isang noontime show tapos wala naman nanonood. Eh, sino mo talaga gaganahan na na tawag dito na mag-stay doon? Talaga nga kahit ako, aalis ako eh. Doon ako sa mga alam kong maraming nanonood. No? Doon makaka-attract ng yan eh, ng alam niyo yung parang yung promotion eh, 'di ba? Alam naman natin na kaya yan nandiyan sila kasi para ma-promote yung kanilang product or kanilang business. Eh kaso, andun ka nga sa generic na Itbulaga, wala nga nanonood doon. Eh ano pa ba gagawin mo? Di mo malist ka na. Layas na. Oh, yung mga diyan, yung mga nagtatagal diyan, ewan ko na lang. Ito, darating sa punto na guys, darating na tawag dito, mawawalan talaga ng mga sponsor yan. Kahit yung mga bingo na yan, mawawala na yan. Oh, lalo ngayon dinideclare na ng, yung nakaraan nga, nagsalita si Bossing Big Soto no? Alam naman na natin na talagang sa 100% is 99% na ho na ang Tito Vic and Joey talaga ang nanalo na sa kaso ng agawan ng trademark or usapang trademark na Itbulaga. Tingnan mo nung nakaraan, di ba? Narinig niyo yung sinabi ni Bossing Big Soto, Itbulaga daw. O si Enyo Master, di ba? So hindi nila, alam niyo yan, hindi naman nila yung gagawin kung wala silang kasigurado kasi syempre mapapaya din sila. At alam din naman din natin na ang Tito Vic and Joey, yan talaga mananalo siya dyan sa bandang huli. Kasi sila naman talaga yung may-ari niyan eh. Sila naman talaga yung may-ari niyan eh. Itong alusos kasi at yung kaso na trademark na yan, kaya lang din naman nagtagal yan. Kasi nga dahil sa pera ng mga alusos. Eh kung walang pera yung mga lusos, wala, hindi magtatagal ng ganyan. Oo, yung pera lang talaga yung nagpaikot-ikot ng kaso niya. Pero kung halimbawa, na hindi pera yung nanalaitay dyan, wala na yan, matagal nang tapos yan. Baka nga nung July 1, Itbulaga na yung title ng ng Tito Vic and Joey sa TV5 eh. Diba? Baka hindi na A80, baka Itbulaga na talaga eh. Pero ngayon man, parang kahit ako, nasanay na rin ako sa nasanay na ako sa A80, pero mas maganda pa rin na Itbulaga pa rin yung itawag sa kanila, di ba? So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po yan yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link, no? At ako'y hanggang dito na lang muli. At ito, Jay Guevara is TBJ reactor, isang TBJ Defender reactor ng TBJ. Ano daw? Ulit-ulit. No? At laging nag-aatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. So yan, ingat kayo mga Dabarkads. Hanggang dito na lang. Ingat mo kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.